Ako si Althea Reyes, at sa edad na 37, nalaman ko na maaaring manakaw ang isang bahay habang naglilingkod ka sa bayan na siyang nagbibigay karapatan sa mga ari-arian. 10 taon akong nag-ipon para sa isang bagay. Isang bahay sa tabing dagat para sa aking mga magulang. Sina Lito at Nelia, na 50 taon ng kasal, at halos buong buhay na mahirap. Binili ko ito habang nasa base ako sa ibang bansa, bilang bahagi ng UN Peacekeeping Mission. Umuwi ako para ibigay sa kanila ang mga susi sa kanilang anibersaryo. Ngunit pagdating ko sa daan ng graba, umiiyak ang aking ina sa beranda. Ang aking ama ay nakaupong nanginginig sa mga baitang na may 2 maleta sa pagitan ng kanyang mga paa. At isang babae, ang aking biyenan, ay tinuro ang aking ina at sumigaw, "Bahay namin ito. Umalis kayo." 3 hindi pamilyar na sasakyan ang pumuno sa bakuran. Ang pamilya ng aking asawa ay lumipat habang ako ay nakadeploy. Pagbaba ko pa lang ng aking duffel bag sa sahig na kahoy, hindi ko pa nakikita ang ginawa nila sa loob o nalaman kung saan talaga napupunta ang pera. Maligayang pagbabalik sa calm drama stories, kung saan ang mga ordinaryong babae ay humaharap sa mga imposibleng sitwasyon sa pamilya at sinasagot ito ng may mahinahong boses sa halip na pasigaw. Kung nasabihan ka na ring sumusobra dahil sa wakas ay gumuhit ka na ng linya, nasa tamang lugar ka. Mag-iwan ng komento at siguraduhing mag-subscribe. Ikinasal ang aking mga magulang noong 1975 na may ilang daang piso at isang hiram na truck. Kinukumpuni ng aking ama ang mga traktora ng ibang tao sa isang lote sa labas ng Kabanatuan, Nueva Ecija. Nagpapakintab naman ang aking ina ng mga muwebles ng ibang tao para sa pera. At ang buong kabataan namin ay amoy lemon oil na ipinapahid niya sa magagandang mesa ng iba. Hindi kami nagkaroon ng masama at magandang taon. Nagkaroon kami ng mga taon ng kakapusan at mas matinding kakapusan. Noong ako'y 9 na taong gulang, minsan kaming nagpunta sa dalampasigan at tumayo ang aking ina sa may rehas at ipinikit ang kanyang mga mata sa tunog ng alon. Sabi niya, "Hindi ba't napakasarap na makatulog sa ganyang tunog?" Hindi ko iyon kailanman nakalimutan. Nag-aral ako sa kolehiyo sa pamamagitan ng military scholarship at pumasok sa Officer Candidate School ng AFP dahil iyon lang ang pintong nagbukas. At pinanatili ko itong bukas. Logistics Officer, tapos Kapitan, tapos Major sa Armed Forces of the Philippines. Natutunan kong maglipat ng gasolina, pagkain, at mga tao sa isang malayong lugar nang hindi nawawala ang aking pasensya. At nag-ipon ako na parang anumang oras ay maaaring matapos ang aking sweldo dahil sa misyon. 10 taon, deployment pay, isang maliit na mana, bawat bonus. Noong nakaraang tag-araw, nabili ko ang isang malaki at lumang bahay sa isang mataas na lugar sa Nasugbu, Batangas, 20 milyong piso. Ang titulo ay nasa pangalan ko lamang. Mayroon itong beranda na nakaharap sa dagat at isang kusinang sapat ang laki para sirain ng aking ina sa amoy ng lemon oil. Pinirmahan ko ang mga papeles mula sa isang natitiklop na mesa, libu-libong milya ang layo. Hindi ko pa man lang natatapakan ang lugar na binili ko. Ang plano ay simple at 1 taon ko itong binuo. Ipag-drive ang aking mga magulang para sa kanilang 50 anibersaryo, ilagay ang susi sa kamay ng aking ina, at panoorin siyang ipikit ang kanyang mga mata sa tunog ng alon. Dapat ay alam ko na ang isang planong ganoon kalinis ay hindi kailanman nakakaligtas sa realidad. Sa huling 2 buwan ng deployment, manipis ang koneksyon ko sa bahay. 1 oras ng internet, tapos wala na sa loob ng ilang araw. Nag-alok ang aking asawang si Paulo na asikasuhin ang bahay habang tinatapos ko ang aking tour. Palinisin ito. Isil ang beranda. Ihanda para sa party. Iyon ang nag-iisang matulunging bagay na inalok niya sa loob ng maraming taon at nagpapasalamat ako at iyon dapat ang aking unang babala. Nagsimulang tumaas ang mga bill ng kuryente, tubig at basura. Ang pagtaas na nangyayari kapag mas maraming tao ang nakatira sa isang bahay kaysa sa nararapat. Tinanong ko si Paulo tungkol dito sa isang putol-putol na tawag. Sabi niya,
Pinatakbo niya ang aircon. Hiniling ko sa kanya na i-forward ang login sa account para ako mismo ang makapagbantay ng mga bill. Sabi niya, aasikasuhin niya. Hindi niya ginawa. Nabanggit ng aking mga magulang, ng bahagya, na madalas daw pumunta ang mga kamag-anak ni Paulo sa Batangas para tumulong. Masyadong mabait ang aking ina para magchismis. Kaya kapag 2 beses niyang sinabi ang isang bagay, may ibig sabihin iyon. Isinulat ko ito. Nagtanong ako sa legal office ng base, hypothetically, kung paano ko idadagdag ang aking mga magulang sa mga talaan ng bahay, sa isang ari-arian na pag-aari ko. Sinimulan ko ang papeles. Ngunit, nasa ibang bansa ako, sa isang base na hindi ko maaaring lisanin. Nagsasara ng isang kabanata na hindi ko maaaring ipos. At bawat hakbang na kailangan kong gawin ay nangangailangan ng tulong sa Pilipinas na wala ako. Nagpadala si Paulo ng isang larawan para pakalmahin ako. Ang sala, malinis na. Ang anggulo ay kakaiba. Nakatutok sa isang sulok. Parang litrato sa isang real estate listing na sinusubukang itago ang isang mantsa ng tubig. Tinitigan ko ito ng mas matagal kaysa sa nararapat para sa isang malinis na silid. Ano ang itinatago nila sa labas ng frame? Ito ang bagay na laging nakakalimutan ng pamilya ko tungkol sa akin. Hindi ako nagpapanik. Hindi ito isang bertud. Ito ay isang kasangkapan na hinasa ko sa mga silid kung saan ang panik ay nagdudulot ng kapahamakan sa mga tao. Kapag ang isang plano para sa convoy ay nasisira ng 2:00 ng umaga at 12 tao ang nakatingin sa iyo, matututunan mo na ang pinakamaingay na tao sa silid ay halos hindi kailanman ang siyang namamahala. Inulit-ulit ng aking mga sundalo ang isang linya na sinasabi ko kapag nagkakagulo sa isang briefing. May magsisimulang mag-alala at ibababa ko ang aking kape at sasabihin ito ng diretso, kalmado ako. Dapat kang kabahan, palaging epektibo iyon, dahil ang pagiging kalmado mula sa akin ay nangangahulugang lampas na ako sa pakiramdam at nasa plano na. Ngunit may halaga ang pagiging kalmado at ang sa akin ay may pangalan. Sobrang pag-ako ng responsibilidad. Ako ang laging nag-aayos ng mga bagay ng pamilya ko, ng pamilya ni Paulo, ng lahat, kapag nasira ang kotse, kapag nagkaproblema sa upa, kapag may kinapos sa renta, sa akin tumatawag. At sinasagot ko ito sa bawat pagkakataon sa loob ng 20 taon. Kaya, nang kailanganin ng ina ni Paulo ng matutuluyan, matapos ang kanyang kontrata sa inuupahan, at sinabi ni Paulo, sandali lang naman, pumayag ako mula sa kabilang karagatan nang hindi nag-iisip ng husto. Binuo ko ang isang buong buhay na pagtuturo sa kanila na si Althea ang sasalo sa lahat ng iba tungo sa kanya, na dadalhin niya ito at hindi magrereklamo. Akala ko ang disiplinang iyon ay para sa larangan ng digmaan. Akala ko ang mahirap na bahagi ng buhay ko ay nangyayari sa mga lugar na walang malinis na tubig at may mga taong namamaril sa akin. Ang pinakamahirap na bagay na gagawin ko ay naghihintay sa akin sa bahay, sa isang beranda na may nawawalang wind chime. Lumapag ako sa Maynila noong isang maulap na Huwebes at umarkila ng kotse sa counter. Nasuot pa rin ang aking uniforme. 2.5 oras, papuntang Batangas. Nagmaneho ako na bahagyang bukas ang mga bintana. Nilalanghap ang sariwang hangin. Inaaral ang sandali sa aking isipan na parang isang mission brief. Pumasok. Yakapin ang aking mga magulang. Samahan ang aking ina sa beranda. Ilagay ang susi sa kanyang kamay. Panoorin siyang ipikit ang kanyang mga mata. Nasa bulsa ng aking dibdib ang susi sa buong flight. At hinahawakan ko ito sa bawat red light. Bumaba ang kalsada sa gitna ng mga puno. At pagkatapos ay bumungad ang dagat na patag at kulay pilak sa aking kaliwa. At halos maiyak ako doon. Dahil siguradong magugustuhan niya ito. Sa wakas, ay magkakaroon na siya nito. Pagkatapos ay lumiko ako sa huling kanto papunta sa daan ng graba. At kusa nang umalis ang paa ko sa gas. May 3 sasakyang hindi ko kilala sa daanan. Isang maliit na natitiklop na karatula na nakatusok sa hardin ng aking ina na may nakasulat na guest parking sa masayang letra. At ang rehas ng beranda kung saan isinabit ng aking ama ang isang set ng tansong wind chimes,
Mga chime na binili niya gamit ang kanyang sariling nanginginig na mga kamay para markahan ang 20 taon ay wala na. Nakikita ko ang bakanteng kawit. Nanatili ako sa inarkilang kotse habang tumitiktak ang makina at nakinig. Sa isang lugar sa loob ng bahay na binili ko para sa aking ina, may mga estrangherong nagtatawanan, hindi tawa ng pamilya. Ang magalang, hindi pamilyar na tawa ng mga taong nagbayad para maparoon. Ngunit ang salitang nasa karatulang iyon, guest, ay walang karapatan sa harap ng pinto ng aking mga magulang. At alam na ito ng aking sikmura. Umakyat ako sa mga baitang at ang unang nakita ko ay ang aking ina, na 22 taong gulang sa kanyang magandang asul na cardigan. Umiiyak na ang kamay ay nakatakip sa kanyang bibig sa paraang ginagawa niya kapag sinusubukan niyang huwag gumawa ng ingay. Nakaupo ang aking ama sa ibaba niya sa mga baitang na may 2 maleta. Ang kanilang mga maleta, nakaempake, at ang kanyang mga kamay ay mas nanginginig kaysa sa panginginig na dulot ng Parkinson's, na nangangahulugang hindi ito dahil sa Parkinson's. Bago pa ako makapagsalita, bumukas ng malakas ang screen door at lumabas si Marites. Ang aking biyenan, ina ni Paulo, 60 anyos, na nakasuot ng sundress na hindi ko nakilala. May hawak na kupita ng alak 11:00 ng umaga. At hindi pa niya ako nakikita. Nakita niya ang aking ina sa beranda. At tinawid niya ito sa 3 hakbang at tinuro ang daanan at sinabi ito ng malakas, sapat na malakas para marinig ng 2 estranghero na nakatayo sa may rehas. Bahay namin ito! Umalis kayo. Napapiksi ang aking ina na parang sinampal. Sinubukang tumayo ng aking ama ngunit hindi niya kaya. At gusto kong maintindihan ninyo kung ano ang ginagawa ng 20 taon ng pagsasanay sa isang tao. Dahil bawat selula sa aking katawan ay gustong itulak si Marites sa rehas. Sa halip, ibinaba ko ang aking duffel bag sa sahig. Dahan-dahan, at hinayaan kong ang katahimikan ang unang gumawa ng trabaho. Tumingin sa akin ang 2 estranghero. Ganoon ang epekto ng uniforme. Lumingon si Marites, iritado. Inaasahang isa na namang tao ang aasikasuhin. Pagkatapos ay tiningnan niya talaga ang aking mukha at bumaba ang kopita ng alak sa kanyang kamay at sinabi niya, Althea, ang pangalan ko lang, na parang isang pintong sumara sa kung saan sa likod niya. Hindi pa niya alam kung kaninong pangalan ang nasa papel na mahalaga. Hindi pa niya alam na ang babaeng kasisigaw lang niya ay ang aking ina. Magkakaroon siya ng pinakamahabang hapon ng kanyang buhay. At ibibigay ko ito sa kanya ng paunti-unti at tahimik. Nilampasan ko si Marites at itinulak ang screen door at pumasok sa bahay na binili ko at hindi pa nakikita. Ang katahimikang iniwan ko sa beranda ay sumunod sa akin sa loob dahil nakatayo si Paulo sa sala. At sa sandaling makita niya ako, gumuho ang buong mukha niya. May mga numero ang mga pinto ng silid. Maliliit na numerong gawa sa tanso na nakadikit sa mga pinto ng kwarto sa pasilyo na parang motel. Ang magiging kusina ng aking ina, ang malaking kusina na inilarawan ko sa isip ko na sisirain niya sa amoy ng lemon oil, ay may nakaset up na natitiklop na mesa sa tabi ng bintana na may guest book, isang basket ng mga single-serve na coffee pod, at isang laminated na stand na nagsasabing, Check-in 3. H. Ang buong lugar ay mali ang amoy. Hindi parang tahanan, kundi parang chemical na lemon. Ng isang rental cleaning service na pinatungan ng bleach, ang amoy na iniiwan ng mga estranghero para hindi mapansin ng susunod na estranghero ang mga nauna. Ang lemon oil ng aking ina ay amoy pag-aalaga. Ito ay amoy pagtatakip. Isang mas batang lalaki na medyo nakilala ko bilang kapatid ni Paulo, si Rico, ang lumabas mula sa pasilyo, na may dalang mga nakatuping tuwalya na nakapatong sa kanyang braso na parang bellhop. Nakita ako. Nakita ang uniforme. At huminto ng biglaan na isang tuwalya ang dumulas mula sa itaas. Nahanap ni Paulo ang kanyang boses. At lumabas itong maliit. Althea. Mahal. Ang aga mo. Tiningnan ko ang mga numero sa mga pinto. Tiningnan ko ang check-in sign. Tiningnan ko ang aking asawa, na walang hawak, at walang ipinapaliwanag.
Ginagawa niyo itong parang hotel, sabi ko. Hindi ito isang tanong. Ang tingin ng naganap sa pagitan ni na Paolo at Rico ay sumagot sa nag-iisang tanong na natitira sa akin. Kung ang aking asawa ba ay isang bystander lang dito o kasabwat, nakuha ko na ang aking sagot. Hindi ko lang sinabi pa. Lahat ay naghanda para sa aking pagsabog. Iyon ang problema sa mga taong sumisigaw. Ang alam lang nilang depensa ay mas maraming sigaw. Kaya hindi ko sila binigyan. Tumalikod ako, bumalik sa beranda, at lumuhod sa harap ng aking ama. Dad, kukuha tayo ng malinis na kwarto na may 2 kama at magagandang unan at matutulog ka ng mahimbing ngayong gabi. Sinubukan niyang humingi ng tawad at hindi ko siya pinayagan. Binuhat ko mismo ang kanilang mga maleta, papunta sa inarkilang kotse, isa sa bawat kamay. Nilampasan si Marites, na tumahimik na at kinakalkula ang uniforme at ang pangalan. Ipinag-drive ko ang aking mga magulang ng 15 minuto paakyat sa highway papunta sa isang maliit na motel sa tabing dagat. Isang totoong motel na may lisensya sa dingding. At kumuha ako ng kwarto para sa kanila na nakaharap sa dagat at pinaupo ko ang aking ina sa kama habang binubuksan ko ang aircon. Paulit-ulit niyang sinasabi na hindi niya maintindihan. Dumating sila para lumipat tulad ng aming pinlano. At sinabi ng ina ni Paulo na nagkaroon daw ng pagbabago. Sabi ko, may pagbabago nga. Ang sa akin. Halos mapangiti siya roon. Kumuha ako ng hapunan para sa kanila. Hinintay ko hanggang sa tumigil ang mga kamay ng aking ama sa pagtulog. Pagkatapos ay umupo ako sa plastik na upuan ng motel sa ilalim ng umuugong na ilaw sa parking lot na may legal pad sa aking kandungan at ginawa ko ang nag-iisang bagay na alam kong gawin kapag may nasirang bagay na masyadong malaki. Para buhatin mag-isa. Gumawa ako ng listahan. Sino ang nakatira sa aking bahay? Kailan pa? Sino ang nag-post ng listing? Sino ang may hawak ng pera? Isinulat ko ito sa malalaking letra, tulad ng pagsusulat ko ng isang movement order. Bukas, hindi ako makikipagtalo kahit kanino. Bukas, hahanap ako ng abogado. Si Attorney Ramirez ay may opisina sa itaas ng isang tindahan ng pain sa Batangas City, 20 minuto sa timog. Real estate at landlord-tenant law. May kulay abo na buhok at salamin sa pagbabasa na nakasabit sa isang kadena. Inilatag ko muna ang titulo sa kanyang mesa. Ang pangalan ko. Pangalan ko lang. Dahan-dahan siyang tumango. At pagkatapos ay ibinigay niya sa akin ang masamang balita dahil ang magagaling na abogado ay nagsisimula sa pader na iyong babanggain. Gaano na sila katagal nakatira dyan? Mahigit 1 buwan. Sabi ko sa kanya. Inalis niya ang kanyang salamin. Kung gayon, heto ang parte na hindi mo magugustuhan. Dito sa Pilipinas, kapag may nanirahan na sa isang lugar, hindi mo basta-basta maaaring palitan ang mga kandado at ilagay ang kanilang mga gamit sa labas. Iyan ay isang illegal na pagpapaalis o illegal ejectment dito. Kung gagawin mo iyon, maari ka pang managot sa kanila. Naramdaman kong umikot ang sahig. Ang titulo ay may pangalan ko at hindi pa rin sapat para buksan ang sarili kong pinto sa harap. Nakita ni Attorney Ramirez ang aking mukha at itinaas ang isang kamay. Hindi mo sisipain ang pinto. Dumaan ka sa korte. Ito ay tinatawag na kasong unlawful detainer o pagpapasara sa pamamagitan ng korte. Maghahain ka ng tamang nakasulat na abiso. Magpa-file ka sa Regional Trial Court. Hahayaan mong isang hukom ang pumirma ng order. Tatagal ito ng ilang linggo. Mas mabagal kaysa sa gusto mo. Pero sigurado ito, kung gagawin mo ang bawat hakbang ng malinis. At bago ka magtanong, hindi ko maipapangako na sila ay mga nangungupahan. Walang lease, walang upa na binayad sa iyo. Ang ilan sa kanila ay mas malapit sa mga bisita o holdover, at si Rico ay nagpapatakbo ng isang hindi lisensyadong rental. Ang batas ay may iba't ibang pinto para sa bawat isa sa kanila. At maaaring ipadala sila ng isang hukom sa alinman sa mga iyon. Ngunit hindi ako susugal. Kung aling label ang mananatili, ang daan ng unlawful detainer, ay tinatrato sila na parang hawak nila ang pinakamatibay na claim na maaari nilang gawin.
Kaya alinman ang kalabasan nila, ang order ay mananatiling may bisa. Sinasadya nating tahakin ang maingat na daan. Pagkatapos ay yumuko siya, at sa unang pagkakataon, may tumalas sa kanyang mga mata. Ngayon, sinabi mong nagpaparenta sila ng mga kwarto sa isang booking site? Iba iyon. Hindi nila pag-aari ito. Nagpapatakbo sila ng isang short-term rental. At dito sa baybaying ito, kailangan niya ng permit at nagbabayad ng lodging tax. Kung wala silang pareho, mayroon kang higit pa sa isang away pamilya. Mayroon kang leverage. Pumasok ako na handa para sa isang away na kailangan kong ipanalo gamit ang aking mga kamay. Lumabas ako na may mas magandang bagay. Isang proseso. Hindi nila ako papayagang sipain ang pinto. Sabi ko sa hagdanan. Mabuti. Mas magaling akong lumaban ayon sa libro. Bumalik ako sa bahay ng hapong iyon para subukan muna sa sibilisadong paraan. Hindi ako isang halimaw at gusto ng isang hukom na makitang nag-alok ka ng paraan para makaalis sila. Nakita ko si Marites sa aking beranda, sa upuan ng aking ina. Kasama ang tiyahin ni Paulo, na si Tita Lorna. Nagbibilad silang dalawa, na parang pinaghirapan nila ito. Pinanatili kong pantay ang aking boses. Marites, minsan ko lang itong sasabihin ng mabuti. Bahay ko ito. Lilipat ang mga magulang ko. At kailangan ng pamilya mo na gumawa ng plano para makaalis. Tinawanan ako ni Marites. Isang tunay na tawa. Nakatingala. Bahay mo, sabi niya. Binili gamit kaninong kasal? Mababait kayo, Althea. Pero mga probinsyana lang kayo. Hindi nyo alam kung paano patakbuhin ang isang bagay na tulad nito. Kami, alam namin. Pinagkakitaan namin ito. Tumango si Tita Lorna na parang isang backup singer. Pagkatapos ay binitawan ni Marites ang linyang malinaw na iniipon niya. Dahan-dahan at kontento. Ang linyang maririnig ko sa aking pagtulog ng ilang panahon. Anak, kailanman ay hindi ka naging isa sa amin. Nasa loob si Paulo. Nakikita ko ang kanyang anino sa screen, hindi lumalabas. At ang kalupitan nito ay halos gumana. Aaminin ko. Ang pag-eet sa puwera. Ang pagbabaliwala sa lahat ng pinagdaanan ng aking mga magulang. Ngunit si Marites ay sobrang nasiyahan sa kanyang sarili, kaya't naging pabaya siya. At habang ako'y paalis na, tinawag niya ako, nagmamayabang, at booked kami buong buwan. Kaya booked kami buong buwan. Kasi sabi lang niya sa akin, nang libre, na ang listing ay live at puno. Salamat, sabi ko. At sinsero ako. At sigurado akong inakala niyang nanalo na siya. Noong gabing iyon, natagpuan ko ito sa loob ng 4 na minuto. Nasugbu Beachfront Retreat. Coastal Luxury, Sleeps 8. Host name, Rico. 15,000 piso, kada gabi. Tiningnan ko ang mga larawan habang nakaupo sa kama ng motel, katabi ng aking natutulog na ina, at nanlamig ang aking kamay. Ang cover photo ay ang master bedroom. Ang malaking kwarto na may bay window at tanawin ng dagat. Ang kwartong pinili ko para sa aking mga magulang. Ang kwartong inakala kong gigisingan ng aking ina. Inayos nila ito na may puting linan ng hotel at isang nakatuping kumot at isang maliit na card sa unan. Sunod-sunod na larawan ng aking bahay na binihisan para sa mga estranghero. At pagkatapos, malapit sa ibaba, isang kuha ng pool cottage sa likod. Ang maliit na gusali, iisang silid, ang ginagamit para sa imbakan na may caption sa ilalim na nagsasabing, Owner's Quarters. Pribado. Pakiusap huwag istorbohin. Owner's Quarters. Doon nila inilagay ang aking mga magulang. Kinuha nila ang kwarto na may tanawin ng dagat at ibinenta ito kada gabi. At isiniksik nila ang aking 70 taong gulang na ama sa isang bodega. At nilagyan ng label sa internet para hindi maabala ng mga bisita ang mga katulong. Kinuha ko ng screenshot ang bawat larawan. In-save ko ang URL, ang mga petsa, ang presyo, ang kalendaryong nagpapakita ng mga booking na nakasalansan na berde sa buong buwan. Eksakto tulad ng ipinagmalaki ni Marites. Hindi ako nag-record ng sinuman. Hindi ako nagnakaw ng kahit ano.
Lahat ay naroon mismo sa publiko. Naka-advertise para rentahan ng buong mundo. 15,000 piso kada gabi, na pinarami sa isang buong kalendaryo. Umupo ako roon at kinakalkula. At isang bagong tanong ang bumukas na hindi ko maisara. Lahat ng perang iyon, ilang linggo na. Saan eksakto ito napupunta? Kinaumagahan. Sa wakas ay ikinuwento sa akin ng aking ina ang lahat. Dahan-dahan, habang nagkakape sa motel, nag-drive sila. Noong petsa na aming pinlano. Hunyo 3. Puno ang truck ng iilang magagandang bagay na pag-aari nila. Pumasok sila na inaasahan ang kanilang bagong buhay. Sinalubong sila ni Rico sa daanan. Napakabait, at sinabing nagkaroon daw ng kaunting scheduling overlap. At kung maaari ba silang manatili muna sa cottage para lang sa busy season. Ang aking mga magulang, na sa buong buhay nila, ay hindi kailanman gustong maging abala sa sinuman, ay nagsabing, "Siyempre," at lumipas ang mga araw. At walang sinuman ang naglipat sa kanila pabalik. Sinabihan ni Marites ang aking ina, na huwag gamitin ang malaking kusina dahil baka malito ang mga bisita. Ang aking ina, na nagpakintab ng mga mesa ng ibang tao sa buong buhay niya, at sa wakas ay magkakaroon na ng sariling mesa, ay sinabihang huwag pumasok sa kusina, para hindi malito ang mga nagbabayad na estranghero. At ang aking ama, isinabit ng aking ama ang mga tansong wind chimes sa kawit ng beranda para sa kanilang anibersaryo, dahil ang tunog ay nagpapaalala sa aking ina ng dagat. Sa ikatlong araw, sinabi ni Rico sa kanya na nagreklamo raw ang isang bisita sa ingay, kaya ang aking ama, na hindi kailanman humingi ng kahit ano sa sinuman sa loob ng 74 na taon, ay umakyat sa isang silya sa kusina, gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay, at tinanggal ang mga chimes, at binalot sa isang pamunas, at itinago para hindi maging abala, sa bahay na binili ng kanyang anak para sa kanya. Ikinuwento sa akin ng aking ina, ang bahaging iyon, habang nakatingin sa kanyang kape. At ang aking ama, sa kabilang panig ng maliit na mesa, ay nagsabing, "Pasensya na, anak. Ayokong magdulot ng gulo para sa iyo." Iyon ang sandaling tumigil na ito sa pagiging pighati. Iyon ang sandaling nanlamig ito at naging malinis at kapaki-pakinabang. Tumayo ako. Walang sinuman ang nagdudulot ng gulo para sa akin, Dad. Ako ang gumagawa ng gulo. Trabaho ko yan. Kailangan kong huminto dito sandali. Dahil ito ang bahagi kung saan tumigil ako sa pagkaawa at nagsimulang kumuha ng mga tala. Kung may kamag-anak kang lumipat sa isang bagay na iyong itinayo at tinrato ka na parang bisita, alam mo ang eksaktong malamig na pakiramdam na ito. Manatili sa akin. May pangalan sa titulo at papunta na tayo roon. Mag-subscribe para mahanap ka ng susunod na bahagi. Hindi ako tinitigilan ng tanong tungkol sa pera, kaya sinundan ko ang sinulid. Ikinumpara ko ang mga bill ng kuryente at tubig. Yung mga tumaas sa mga nakaraang buwan habang nasa ibang bansa ako, laban sa mga booking. 20 gabi na nirentahan, sa halagang 50,000. Libo-libong piso iyon kada linggo na dumadaloy sa isang bahay. At kahit paano, ay 2 beses akong tinext ni Paulo noong unang bahagi ng taon na nagtanong kung maaari ba akong mag-abono ng kaunti para sa bahay. Mag-abono? Habang ang lugar ay naglilimbag ng pera mula sa kwarto ng aking mga magulang. Hindi nagsasara ang matematika. Ang pera ay dumarating na parang agos. At lumalabas sa kung saan na hindi ko makita. Alam ko ang paggasta ni Paulo at hindi ito maluho. Hindi siya bumibili ng mga bangka. Na nangangahulugang ang pera ay pumupuno sa isang butas na hindi ko alam na umiiral. Sinimulan ko siyang tingnan ng iba. Ang paraan ng pag-igkas niya sa tuwing may sulat, ang paraan ng pananahimik niya tungkol sa kanyang negosyong kontratista. Sa buong taon, ang mga trabahong dati niyang ipinagmamalaki ay iwinawagayway na lang ngayon na matumal daw ang panahon. At pagkatapos, habang iniiwan ang reseta ng aking ina sa bahay para kunin mula sa dati niyang kwarto, nakita ko ito sa mesa sa pasilyo,
kung saan nakatambak ang mga sulat. Isang sobre na may bintana na naka-address kay Paolo mula sa isang bangko. At may tatak na pula sa harap na may nakasulat na, "Demand letter." Hindi ko binubuksan ang sulat ng aking asawa. Hindi kailanman. Ngunit ang isang ito ay hindi na kailangang hilingin. Ang bintanang cellophane ay naka-frame sa buod ng statement, tulad ng ginagawa ng mga demand letter na iyon. Amount past due. At sa tabi nito, isang figura na may kuwit. At sa ilalim nito, isang balanse na ang kuwit ay mas malayo pa sa kaliwa kaysa sa una. Binasa ko pareho. At kinabisa ko ang mga ito, tulad ng pagkakabisa ko ng mga coordinate. Ang numerong past due na nangangahulugang sapat na ang mga palya niyang pagbabayad para magkaroon ng pulang tatak. At ang balanse na nagsasabi sa akin na ito ay isang account, isang bangko, isang piraso ng mas malaking bagay, at na ang kabuuan nito ay mas malala pa kaysa sa ipinapakita ng bintana. Lumabas ako nang hindi ito hinahawakan. Anuman ang kinakalunuran ng aking asawa, ang salbabidang kinapitan niya ay ang bahay ng aking mga magulang. Hindi ko lang alam kung gaano kalalim ang tubig. Bumalik ako kinaumagahan para sa magandang Amerikana ng aking ina, yung iniwan niya sa aparador sa harap. At doon ko natagpuan ang bagay na hinding-hindi ko makakalimutan. Walang tao sa bahay. Naka-check out na ang mga bisita. Ang pamilya ni Paolo ay lumabas para mananghalian. At mas malala pa ito kapag tahimik, dahil nakikita ko ang lahat ng malinaw. Naglakad ako sa mga kwarto na may mga numero sa pinto. At sa counter ng kusina, nakasandal sa backsplash, kung saan naglalagay ng recipe card ang isang pamilya. Mayroong isang laminated na papel, makapal na plastic, propesyonal na inilimbag. Ang uri na ginagawa mo kapag balak mong gamitin ito ng matagal. "Welcome to Nasugbu Beachfront Retreat," sabi sa itaas. Pagkatapos ang Wi-Fi password. Pagkatapos, check out by 11 a.m. Pagkatapos, quiet hours after 10 p. At pagkatapos, malapit sa ibaba, ang linyang nagpatigil sa aking hininga. "Please do not enter the pool cottage. Owner's storage." Owner's storage. Ang aking mga magulang, ang imbakan ng may-ari. Nag-abala silang magpalaminate ng isang card para maging komportable ang mga estranghero. At sa parehong card na iyon, ay inilagay nila ang aking ina at ama sa ilalim ng kategoryang imbakan. Tumayo ako sa kusinang iyon at hinawakan ang card gamit ang dalawang kamay ng matagal. Hindi ako magpapanggap na kalmado ako sa sandaling iyon. Hindi. Ngunit natutunan ko kung ano ang gagawin sa isang ganoon kalaking pakiramdam. Hindi mo ito sinasayang. Itinututok mo ito. Kinuha ko ang aking telepono at kinunan ko ng larawan ang card, harap at likod, sa magandang liwanag. Pagkatapos ay inilagay ko ito sa bulsa ng aking jacket at nahanap ng aking mga daliri ang commemorative coin ng aking AFP unit mula sa aking peacekeeping mission sa UN. Ang malamig na tansong disk na ito, na dinala ko sa 2 deployment, 2 piraso ng malamig na metal, sa isang bulsa. Ang isa ay nagsasabi sa mga estranghero kung paano maging komportable sa aking bahay. Ang isa naman ay nagpapaalala sa akin kung sino talaga ako. Alam ko kung alin ang itatago ko. Binuo namin ni Attorney Ramirez ang plano, na parang isang kampanya, isang malinis na piraso sa bawat pagkakataon. Inihanda niya ang notice to vacate, ang tamang uri sa Pilipinas. Ang uri na iginagalang ng isang hukom. Eksaktong salita. Eksaktong paghahatid. Walang mga shortcut na maaaring gamitin ng isang magaling na abogado ng depensa laban sa akin. Dinala ko sa kanya ang lahat. Ang titulo, ang mga screenshot ng listing, ang booking calendar, ang laminated na card na itinaas niya at tiningnan ng matagal. At pagkatapos ay dahan-dahang ibinaba, na parang ebidensya ito sa mas malalang uri ng kaso. Ang tumataas na mga bill ng kuryente at tubig. Inayos niya ito sa isang folder habang nagsasalita. "Heto ang pagkakamali ng karamihan," sabi niya. Sobra silang galit kaya gumagawa sila ng isang bagay na padalos-dalos at mainit ang ulo at binibigyan nila ng panalo ang kabilang panig.
hindi tayo magiging mainit ang ulo. Magiging matiyaga tayo at eksakto. At ang matiyaga at eksakto, ang nananalo. Pagkatapos ay sinabi niya sa akin ang pangalawang laban. Itong short-term rental dito, kailangan nito ng permit mula sa munisipyo at nagbabayad ito ng lodging tax. Kung wala silang permit, maaaring mag-issue ang code enforcement ng munisipyo ng isang cease and desist order at ang hindi nabayarang lodging tax ay hindi nawawala. Mananagot dito kung sino man ang nagpatakbo ng listing. Ang pangalan ni Rico ang nasa listing na iyon. Inisip ko iyon. So hindi ko kailangang sirain ang kahit ano, sabi ko. Hindi, sabi ni attorney. Ramirez, mag-file ka, mag-report ka, maghintay ka, at hayaan mong dumating ang tatlong magkakaibang opisina sa kanilang sariling schedule. Tiningnan ko ang folder. Lahat ay nakaayos, may label, may petsa, parang naghahanda ng gamit bago ang isang operasyon. Hindi ko kailangang salakayin ang sarili kong bahay. Kailangan kong ang korte, ang munisipyo, at ang booking platform ay sabay-sabay na kumatok sa iisang pinto. At alam ko kung anong araw eksakto iyon mangyayari. Pumunta si Paulo sa motel noong gabing iyon. Nakatayo siya sa parking lot sa ilalim ng parehong umuugong na ilaw. At mukha siyang mas matanda ng 10 taon kaysa sa lalaking pinakasalan ko. At sinabi niya sa akin ang totoo. Sa wakas, lahat dahil naubusan na siya ng lugar para magtago. Bumagsak ang negosyo niyang kontratista. 18 buwan na ang nakalipas. Pinagpapatuloy niya ito gamit ang mga credit card at isang pangalawang utang sa pag-asang makakabawi bago ko mapansin. At lalo lang itong lumalim. At ngayon, may utang siyang halos 3 milyong piso na hindi niya kailanman sinabi sa akin. 3 beses niyang sinabi ang salitang napahiya. Sabi niya, pinapatay siya ng katotohanang mas mataas ang ranggo ng kanyang asawa na ang pera ko ang bumili ng beachfront house para sa aking mga magulang. At nang mag-isip ng plano sina Marites at Rico para sa rental, ang pera ay parang isang lubid na inihagis sa isang taong nalulunod. Ginamit niya ito para bayaran ang utang. Sa loob ng 1 minuto, habang nakatayo sa loteng iyon, nakita ko siya ng malinaw. At naawa ako sa kanya. Isang lalaking may pride na tahimik na nalulunod, masyadong nahihiya para humingi ng tulong. Totoo ang minutong iyon. Gusto kong malaman ninyo na ibinigay ko ito sa kanya ng tapat, at pagkatapos ay natapos ito dahil sa sunod niyang sinabi. Hindi niya tinanong kung kumusta ang aking mga magulang. Hindi niya sinabing nagsisisi siya kina Lito at Nelia. Sinabi niya, "So, pwede mo na lang bang palampasin? Huwag mo nang isali si Mama. Ari-arian naman natin yan bilang mag-asawa, Althea. Kalahati niyan ay parang sa akin na rin." Heto na. Hindi na siya nalulunod. Umaabot na siya mula sa tubig para hilahin pababa ang aking mga magulang kasama niya at tinatawag itong pagbabahagi. Naitanong ko na kay Attorney Ramirez ang eksaktong linyang iyon dahil hindi ako pumapasok sa mga silid na hindi ko pa nasisiyasat. Ang titulo ay nasa pangalan ko, na nagpapatunay kung sino ang magpapasya sa kinabukasan ng bahay ngayon. Hindi si Paulo, at hindi ang kanyang ina. Ang kasal ay isang hiwalay na tanong. Ang uri na inaayos ng isang hukom sa annulment. Hindi ang uri na inaayos sa isang parking lot. At sa silid na iyon, handa na ang aking sagot. Pinanatili ko ang perang pinambili sa sarili kong account sa buong proseso. Ang deployment pay, at ang mga ipon na nagsimula pa bago siya. Bawat piso ay maaaring itrace sa akin. Ang parang sa akin na rin, ay hindi ang paraan ng paghahati ng korte sa isang bahay na tulad nito. At anumang bahagi nito, na maaaring pagtalunan, ay pag-uusapan sa harap ng isang hukom, hindi ibibigay sa kanya. Dahil maganda siyang humingi. Sa isang motel lot, tiningnan ko ang lalaking minahal ko. Sa loob ng 9 na taon, nalulungkot ako para sa utang. Sabi ko, sincere ako. At nag-file ako ng mga papeles kaninang hapon. Gusto niyang ang awa ko ang bumili ng kanyang katahimikan. Nakuha niya ang awa ko. Hindi niya nakuha ang aking katahimikan. Ihinatid ng process server ni Attorney Ramirez ang mga abiso 2 araw pagkatapos. Personal sa bawat nasa hustong gulang na nakatira sa aking bahay.
Wala ako roon. Ganoon mo ito pinananatiling malinis. Ngunit narinig ko kung paano ito nangyari. Kinuha ni Marites ang kanyang kopya, binasa ang header, at pinunit ito sa harap ng server. Ang isang manugang ay hindi nagpapaalis sa ina ng kanyang asawa. Anunsyo niya, na para bang sumisipi siya ng isang batas na umiiral. Ang server, na nakapag-abot na ng mga papeles sa mas nakakatakot na mga tao, ay minarkahan lang ang oras, at iniwan ang mga punit na papel sa kanyang paanan. Dahil ang served ay served. Kahit itago mo ang papel, o gawin itong confetti. Tumawa si Rico, at sinabing booked ang lugar sa buong buwan, kaya wala itong epekto. Tinawag ako ni Tita Lorna, ng isang pangalang hindi ko na uulitin. Walang isa man sa kanila ang naglipat ng kahit isang maleta. Iyon ang bahaging pinaghandaan ko. At ang bahaging mahalaga, akala nila ang abiso ay isang banta, isang panloloko, isang galit na babaeng nagwawagayway ng papel. Tinrato nila ito na marang simula ng isang negosasyon kung saan sila magmamatigas at ako ang susuko. Dahil lagi naman akong sumusuko. Dahil sa loob ng 20 taon ako ang laging sumasalo. Mayroon silang ilang taon ng ebidensya na si Althea ay umaatras. Ang wala sila ay ang titulo, ang petsa ng pagdinig, at isang tax code ng munisipyo na hindi pa nila nababasa. Ang abiso ay hindi isang banta. Sa isang kampanya, tinatawag mo iyang unang flare. Ipinapadala mo ito para makita ng lahat ang lupang kanilang kinatatayuan. Pagkatapos ay ilalabas mo ang lahat ng nasa likod nito. Sinabi lang nila sa akin nang malakas na papahirapan nila ako. Sige, ang mahirap na paraan ay may mga patakaran at nabasa ko na lahat kaya nagbukas ako ng 3 laban ng sabay-sabay. Bawat isa ay legal. Bawat isa ay mabagal. Bawat isa ay nakatutok sa parehong Sabado. Una, isinampa ni Attorney Ramirez ang kasong unlawful detainer sa Municipal Trial Court at binigyan kami ng clerk ng petsa ng pagdinig at pagkatapos ay isang landas patungo sa isang pinirmahang order na mag-aalis sa sinumang hindi pa rin aalis. Pangalawa, nagsampa ako ng reklamo sa Business Permits and Licensing Office at Treasurer's Office ng munisipyo tungkol sa isang hindi lisensyadong short-term rental na nag-ooperate sa isang residential zone at isinama ko ang pampublikong listing, ang mga larawan, ang booking calendar. Lahat ng ito ay nakaprint at may tab. Pangatlo, inireport ko ang listing sa booking platform mismo. Isang ari-arian na nakalista ng isang tao na hindi ang may-ari at ipinadala ko sa kanila ang isang kopya ng titulo na may pangalan ko dahil ang sarili nilang mga patakaran ay hindi pinapayagan ang isang hindi may-ari na magparenta ng isang lugar laban sa pagtutol ng tunay na may-ari. 3 opisina, 3 timeline, at heto ang bahaging pinag-isipan ko ng husto. Ang 50 anibersaryo ng aking mga magulang ay sa Sabado na iyon, ang pinlano namin sa loob ng 1 taon. Ang dahilan kung bakit ako umuwi, ang araw kung kailan ang buong pamilya, sa magkabilang panig, ay nasa bakuran na iyon. Maaari ko sanang ilipat ito. Hindi ko ginawa. Hindi para sa paghihiganti. Anuman ang sasabihin ni Marites sa bandang huli. Pinanatili ko ang petsa dahil ang Sabado ang nag-iisang araw na ang bawat taong kailangang makita ang katotohanan ay nasa iisang lugar sa parehong oras. Ang pamilya, ang mga kapitbahay. Kahit anong bisita na nabook ni Rico, hindi ka makakakuha ng ganoong pagkakataon ng 2 beses. Kung ilalatag ko ito sa harap ng mga tao, gagawin ko ito sa harap nilang lahat. Ng 1 beses. Nang malinis. Minarkahan ko ang petsa sa aking legal pad at ginuhitan ito. 3 araw na lang. Hindi na nahimik si Marites. Ginawa niya ang ginagawa ng mga taong tulad niya. Kapag nagsimula nang dumating ang mga papeles, nag-ingay siya sa mga kamag-anak. 2 araw siyang tumawag sa telepono. Ang kuwentong sinabi niya ay maganda. Aaminin ko iyan, kawawang Marites, pinalayas ng sarili niyang manugang. Iyong malamig na babaeng sundalo na inabandona ang kanyang asawa sa ibang bansa at ngayon ay bumalik siya para itapon ang kanyang 62 taong gulang na ina sa lansangan.
Sinabi niya sa aking mga pinsan. Sinabi niya sa panig ni Paulo. Sinabi niya sa mga kapitbahay sa Batangas na hindi kami kilala. At gumana ito sa ilan sa kanila. Nakatanggap ako ng ilang maingat na text mula sa mga kamag-anak na nagtanong kung kailangan ko ba talagang maging ganoon kalupit kung wala bang mas mabait na paraan. 2 buwan bago iyon, sisirain ako ng mga text na iyon. Ang sobrang responsableng taga-ayos sa akin ay magsisimulang gumawa ng mga paumanhin, magpapalambot, aayusin ang damdamin ng lahat, habang ang aking mga magulang ay natutulog sa isang bodega. Ngunit natutunan ko na ang pinakakapakipakinabang na bagay na itinuro ni Attorney Ramirez, na hindi ka nakikipagtalo sa isang kuwento. Hahayaan mo itong magsalita hanggang sa mapagod, habang ang katotohanan ay napapanutaryo. Kaya hindi ko ipinagtanggol ang aking sarili. Hindi ako nagpadala ng mga talata sa kamag-anak na nagtanong kung wala bang mas mabait na paraan. Sumagot ako ng isang linya. Pumunta ka sa Sabado. Dalhin mo ang sarili mong mga mata. Si Marites ay nasa labas na nagkukuwento. Hayaan mo siya. Ang kanyang bersyon ay nabubuhay sa mga tawag sa telepono at mamamatay sa loob ng 1 linggo. Ang sa akin ay nabubuhay sa opisina ng rehistro de titulo, sa talaan ng korte, at sa isang titulo na may isang pangalan. At ang bersyon na iyon ay hindi napapagod at hindi kailangan ng sinuman para maniwala dito. Ang Sabado ang maniniwala para sa akin. Ang pinakakakaibang kaalyado ay dumating nang hindi inaasahan at si Rico mismo ang nagbigay nito sa akin. Isang bisitang kasalukuyang nanunuluyan sa aking bahay. Isang guro mula sa Cebu na nagngangalang Geengnang Cruz. Naroon kasama ang kanyang asawa. Para sa kanilang sariling anibersaryo, ay nakatanggap ng isang automated na mensahe mula sa booking platform. Ito ang abiso na idinulot ng aking ulat, ang nagsasabi sa mga bisita na ang listing ay nasa ilalim ng pagsusuri para sa isang ownership dispute. Si GNA Cruz, na isang maingat na babae na kababayad lang ng malaking halaga, ay kinabahan at nagsaliksik at natagpuan ang talaan ng ari-arian ng munisipyo na pampubliko na may pangalan ko at walang pangalan ni Paulo o ng pamilya niya. Nalaman niya na nanunuluyan siya sa isang bahay na pinapaupahan ng mga taong hindi nagmamay-ari nito at ginawa niya ang ginagawa ng mga disenteng tao. Humanap siya ng paraan para makipag-ugnayan sa akin sa pamamagitan ng platform at sumulat siya. Sa tingin ko, ay nasa gitna kami ng isang bagay. Ayaw naming maging bahagi ng pagkuha sa iyong tahanan. Sabihin mo sa amin kung ano ang tama at gagawin namin ito. Tinawagan ko siya. Maganda ang kanyang ugali at kinakabahan at galit para sa akin. Nang maintindihan niya, hindi sila aalis. Nang maaga, sabi ni Attorney Ramirez, hayaan mong tapusin nila ang kanilang pananatili. Ang mga bisita ay may mga karapatan din, at ang isang walang laman na bahay ay walang maitutulong. Ngunit may sinabi ni Gnang Cruz na nagpabago sa Sabado. Naka-check-in pa rin kami hanggang weekend, sabi niya. Kung makakatulong na may isang taong tatayo roon. At sasabihin ng malakas na nirentahan namin ito mula sa isang lalaking nagngangalang Rico. Hindi mula sa iyo. Sasabihin namin. Nagbenta si Rico ng isang kwarto sa isang estranghero para kumita ng mabilis at ang estrangherong iyon ay nagboluntaryo na maging isang saksi. Ang sariling kasakiman ng lalaki ang nagtanim ng isang tao sa aking panig. Kumilos ang booking platform noong Biyernes. Sinuri nila ang titulo laban sa listing at simple lang ang patakaran kahit na gawing komplikado ng mga pamilya. Hindi mo maaaring iparenta ang isang bahay na hindi mo pag-aari kapag ang may-ari ay tumututol ng nakasulat na hawak ang titulo. Inalis nila ang listing. Wala na. At hindi sila tumigil doon. Kinansela nila ang mga paparating na booking ni Rico, ang berdeng pader ng mga reserbasyon na ipinagmalaki ni Marites, at i-freeze nila ang mga payout na nakaupo sa kanyang account habang hinihintay ang paglutas ng issue.
Alam ko kung kailan eksakto ito nangyari dahil sa narinig ko tungkol sa telepono ni Rico. Ang mga email ng kanselasyon ay dumating ng sunod-sunod. Bawat isa ay isang nirefund na bisita. Bawat isa ay ilang libong piso na naglaho. Itinuring ni Rico ang kalendaryong iyon na parang isang slot machine na laging nagbibigay ng panalo. Noong Biyernes ng hapon, may bumunot ng saksak at nagsimulang ibalik ng makina ang kanyang mga barya sa ibang tao. Hindi niya ito naintindihan sa una. Isang oras siyang nakipag-usap sa support bago may nagpaliwanag sa kanya ng mga salitang ownership dispute at unauthorized listing at sa wakas ay naunawaan niyang ang perang halos nagastos na niya sa kanyang isipan ay hindi na darating at ang perang kinuha niya ay maaaring kailanganing ibalik. Ang gripo ng pera na iniinom ng aking asawa para bayaran ang kanyang lihim na utang ay natuyo sa loob ng isang hapon nang hindi ako nagtataas ng boses o lumalabag sa anumang batas. 2 piraso ng papel ang gumawa nito, ang titulo at ang ulat. Ang 3 piraso ng papel, iyong mula sa korte, ay paparating na at ang nag-iisang lugar na lamang para mapunta ang lahat ng ito ay sa Sabado. Ipinaskil ng mga kinatawan ng munisipyo ang kanilang abiso noong Biyernes ng gabi at ipinaskil nila ito mismo kung saan ito makikita, nakadikit sa harap ng pinto. Isang maliwanag na opisyal na cease and desist para sa pagpapatakbo ng isang hindi lisensyadong short-term rental na may isang linya tungkol sa hindi nabayarang lokal na buwis sa negosyo at transient tax na mananagot sa operator ng listing. 2 papel na ngayon sa aking pinto para mabasa ng buong kapitbahayan. Ngunit ang sandaling daladala ko mula sa Biyernes na iyon ay isang iligal. Ito ay ang aking ama. Bumalik ako sa motel noong gabing iyon at umupo kasama niya habang naliligo ang aking ina. At kinuha niya mula sa kanyang bag, gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay ang tansong wind chimes, nakabalot pa rin sa pamunas. Mula sa araw na tinanggal niya ang mga ito, inabot niya ito sa akin. Iningatan ko ito, sabi niya. Sakali. Pagkatapos, mas mahina. Mababawi pa ba natin anak? Ang bahay? At ginawa ko ang isang bagay na hindi ko pa nagawa sa coin na iyon sa loob ng 20 taon. Kinuha ko ang baryang pang-alaala ng aking unit mula sa aking bulsa. Ang tansong disk na nasa aking kamay sa aking pinakamasamang araw sa ibang bansa at idiniin ko ito sa nanginginig na palad ng aking ama at isinara ang kanyang mga daliri sa paligid nito. Hawakan mo yan para sa akin hanggang Sabado, sabi ko. Mabisa yan sa gipit na sitwasyon. Hindi pa ako nito binigo. Tiningnan niya ito na parang gawa sa ginto, na para sa akin ay ganoon na nga. Lumabas ang aking ina at nakita kaming dalawa, ang mga chimes at ang coin sa pagitan namin at sinabi niya, "Ikaw talaga ang laging matatag, anak." At sinabi ng aking ama, "Ayoko lang na kailangan mong maging ganyan." Wala akong sagot doon. May mga bagay na hinahawakan mo na lang, tulad ng paghawak niya sa coin. Sabado. 50 taon. At isang pagtutuos. Biyernes ng gabi. Huling pinag-usapan namin ni Attorney Ramirez ang plano. At ang plano ay karaniwang kawalan ng plano, na siyang pinakamahirap sundin. Gugustuhin mong magtalumpati. Babala niya sa akin, "Wag. Mas malakas ang papel kaysa sa iyo. Ilatag mo. Sabihin mo ang pinakakaunti. Hayaan mong sila ang hindi makapagpigil." Inihanda namin ang folder para sa Sabado. Nakasampa na ang kaso ng unlawful detainer at naka-schedule na ang pagdinig na may kasunod na order. Nasa pinto na ang abiso ng munisipyo. Patay na ang listing. At naka-freeze ang payout. Bawat piraso ay totoo, nakatala, at wala na sa aking mga kamay ngayon. Walang sino man ang maaaring tawagin itong isang pag-aalboroto, dahil walang anuman dito ang nakadepende sa aking galit. Nagtayo ako ng isang bagay na gumagana. Kahit sumigaw ako, o bumulong, kaya bubulong ako. Ang huling ginawa ko noong Biyernes ng gabi, ay inihanda ang aking uniforme. Hindi para takutin si Marites, bagaman alam ko ang magiging epekto nito sa bakuran na puno ng tao. Inihanda ko ito para sa akin. Dahil alam ko na sa Sabado,
sa harap ng 50 tao. Kapag sinigawan ako ng babaeng tumawag sa aking ina na basura, bawat bahagi ng aking kasaysayan ay magmamakaawa sa akin na sumigaw pabalik, na sa wakas ay ilabas ang 20 taon ng mga nilunok na bagay. At kailangan kong tumingin sa ibaba at alalahanin kung sino ako kapag lahat ay naghihintay na ako ay masira. Ako ang nananatiling matatag. Kapag ang silid ay hindi na kaya, iyon ang buong trabaho. Natulog ako ng maaga. Maayos ang tulog ko. Sa kabilang lote, sa isang malinis na kwarto na nakaharap sa dagat, natulog ang aking mga magulang sa totoong mga kama. At sa isang lugar sa kwartong iyon, isang tansong coin ang nakapatong sa isang nightstand, naghihintay, tulad naming lahat, para sa umaga. Dumating ang Sabado na maliwanag at mahangin. Ang uri ng araw sa dalampasigan na pinangarap ng aking ina sa rehas na iyon noong ako'y 9 na taong gulang. Dinala ko ang aking mga magulang bago magtanghali. Ang truck ay nasa likod ko, na may mga magagandang gamit pa rin nilang nakakarga. Dahil balak kong magdiskarga na sila, bago maghapunan, puno na ang bakuran. Magkabilang panig ng pamilya, mga natitiklop na upuan, isang cooler, potato salad ng kung sino. Mga batang tumatakbo sa dalisdis, at ipinuwesto ni Marites ang kanyang sarili bilang hostess ng isang party para sa 50 anibersaryo ng aking mga magulang. Binabati ang mga dumarating sa aking pinto, tumatanggap ng mga papuri sa kanyang magandang lugar sa tabi ng dagat, isang kupita ng alak sa kanyang kamay, at ang abiso ng munisipyo na nakadikit sa pinto. 6 na talampakan sa likod niya, na tila napagpasyahan niyang baliwalain na lang. Inasikaso ni Tita Lorna ang cooler. Si Rico ay nasa gilid na hawak ang kanyang telepono, namumutla, nakikipag-away pa rin sa platform tungkol sa kanyang naka-freeze na pera. Si Gnang, Cruz, ang guro, at ang kanyang asawa ay tahimik na nakaupo sa mga baitang ng beranda kung saan sinabi niyang maghihintay sila. Ang aking mga magulang ay nakatayo malapit sa truck. Hindi sigurado kung sila ay mga bisita o mga trespasser sa kanilang sariling anibersaryo. At naglakad ako sa daan ng graba, nasuot ang aking uniforme, hindi nagmamadali, at naramdaman kong napansin ako ng bakuran sa paraang ginagawa ng mga bakuran. Humina ang usapan, lumingon ang mga ulo, isang katahimikan ang gumulong mula sa kung saan man lumapag ang aking mga bota. Huling nakita ako ni Marites dahil abala siya sa pag-arte para sa isang tiyahin. Paglingon niya, kalahati ng party ay tumahimik na at tumitingin mula sa akin papunta sa kanya at pabalik. Hindi pa ako nagsalita. Naglakad ako papunta sa aking ina. Hinalikan siya sa pisngi at tumayo sa kanyang tabi. Pagkatapos ay nagsalin ako ng isang basong tubig mula sa mesa at naghintay ako at ginawa ng katahimikan. Ang ginagawa ng katahimikan. Pinakinig nito ang lahat. Hindi matiis ni Marites ang katahimikan. Ang mga taong tulad niya ay hindi kailanman kaya. Ang katahimikan, ang nag-iisang silid na hindi nila kontrolado. Tinawid niya ang bakuran, dala ang kanyang alak at ang kanyang mga manunood. At ginawa niya ang galaw na laging gumagana sa akin. Ang pampublikong hamon, sapat na malakas para sa 50 tao. Well, sabi niya, ngumingiti sa mga tao. Nandito ba ang major para sirain ang party ng sarili niyang mga magulang? Gagawa ka ba ng eksena sa harap ng lahat? At bawat mukha ay lumingon sa akin, naghihintay. Kasama na ang mga kamag-anak na 2 araw nang nilason ni Marites, iyong mga kalahating umaasa sa malamig at malupit na babae mula sa kanyang mga tawag sa telepono. Kinuha ko mula sa folder sa ilalim ng aking braso ang mga dokumento at inilatag ko ang mga ito isa-isa sa mesa kung nasaan ang potato salad para kahit sino ay maaaring sumilip at magbasa. Ang titulo na may pangalan ko at pangalan ko lang, ang pagsasampa ng kaso sa korte na may selyo ng Batangas, ang cease and desist ng munisipyo, ang kambal ng nakadikit sa pinto sa likod niya, ang abiso ng platform na inalis na ang listing dahil sa ownership dispute. Hindi ko ito ibinagsak.
Inilagay ko ito na parang mga baraha. At pagkatapos, tiningnan ko si Marites na nakatayo pa rin doon, na may hamon na nakabitin sa hangin. At sinabi ko ito sa paraang sinabi ko sa daan-daang nagpapanik na sundalo. Mahina at pantay at halos mabait. Hindi ako gagawa ng eksena, Marites. Hindi ko kailangan. Isang sandali. Kalmado ako. Dapat kang kabahan. Maririnig mo ang pag-ihip ng hangin mula sa dagat. At iginalaw ang bakanteng kawit kung saan dating nakasabit ang mga chimes. Ang mga mata ni Marites ay bumaba sa mga papel sa mesa. At sa unang pagkakataon mula nang pumasok ako sa daanang iyon, sa unang pagkakataon sa buong mahabang buwan na ito, binasa niya talaga ang pangalan sa titulo. Ang kanyang ngiti ay hindi agad nawala. Dumulas ito. Ginawa ni Marites ang ginagawa ng mga taong nakukulong. Nag-ingay siya para takpan ang pagbagsak. Bahay ito ng pamilya ko! Sigaw niya. At tumalsik ang alak. At napapiksi ang ilang kamag-anak. Kami ang nagpatakbo nito. Kami ang nagsumikap. Kami. Hinayaan ko siyang magsalita ng ilang segundo. Dahil ang isang bakuran na puno ng mga taong nanonood. Sa isang kalmadong babae. Sa tabi ng isang sumisigaw. Ay nagsusulat ng sarili nitong hatol. Pagkatapos ay inilagay ko ang isang daliri sa titulo. Sa linyang mahalaga. At inikot ko ito para makita ng mga pinakamalapit na kamag-anak. At nagsalita ako, nang sapat lang ang lakas para marinig. May isang pangalan sa titulo ng bahay na ito. Hindi ito kay Paulo. Hindi ito sa pamilya niya. Akin ito. Binili ko ito para sa aking ina. At ama gamit ang 10 taon ng aking sweldo. Tiningnan ko siya at ibinalik ko sa kanya ang linya. Ang ibinigay niya sa akin sa beranda. Maliban na lang na ang sa akin ay totoo. Tama ka na may aalis ngayon, Marites. Basahin mo ang pangalan sa titulo. Tapos umalis ka bago mag-alas 5. Binuksan niya ang kanyang bibig at isang boses mula sa gilid ng mga tao ang nagsalita. Ang boses ni Attorney Ramirez. Tuyo at hindi nababahala, ipinakikilala ang kanyang sarili bilang aking abogado at kinukumpirma para sa sinumang gustong malaman ang legal na anyo nito na mayroong nakasampang kaso ng pagpapaalis at isang pirmadong order na darating at na ang short-term rental ay nag-operate ng walang permit. Pagkatapos ay tumayo si Gen Cruz mula sa mga baitang ng beranda, malinaw na parang guro, at sinabi sa buong bakuran. Nagbayad kami ng asawa ko ng malaking halaga sa isang lalaking nagngangalang Rico para manatili sa bahay na ito ngayong linggo. Wala kaming kaalam-alam na hindi pala sa kanya ito para iparenta. Lumingon ang mga ulo kay Rico, na namumutla pa rin at hawak ang kanyang telepono, at pinili ng telepono ang eksaktong sandaling iyon, para maging walang silbi sa kanya, dahil ang tanging laman nito ay isang hanay ng mga email ng kanselasyon. Ang abiso ng munisipyo sa pinto, ang titulo sa mesa, ang abogado, ang saksi, ang kapatid na nahuling walang hawak, wala ng bersyon ng kwento, na natitira para ikwento ni Marites. Kahit ang mga kamag-anak na tinawagan niya, ay nakatingin na sa kanya, na parang sa wakas, ay naiintindihan na nila ang uri ng pagsisikap na tinutukoy niya. May isang baraha na lang si Marites, iyong sumugat sa akin sa beranda. At ginamit niya ito, dahil iyon na lang ang meron siya. Itinaas niya ang kanyang sarili, at sinabi sa harap ng lahat, sinadya niyang manakit tulad ng pananakit nito dati, ngunit kasasaksi lang ng bakuran, sa buong katotohanang lumabas, mula sa isang Manila folder. At ang linya, ay lumapag sa patay na hangin, at naramdaman ko, kung gaano na ito kagaan ngayon. Hindi ko itinaas ang aking boses. Sabi ko, tama ka, hindi ako isa sa inyo. Isang sandali, at hinayaan kong maging banayad ang susunod na bahagi. Dahil ang banayad ay mas matalas dito. Ako ang may-ari ng pinto. Pagkatapos ay ginawa ko ang bagay na ipinayo sa akin ni Attorney Ramirez. Ang bagay na naghihiwalay sa isang pagtutuos, sa isang pag-aalburoto. Huminto ako sa pagsasalita tungkol sa damdamin. At pinangalanan ko ang mga kahihinatnan, malinaw at nabibilang. Para walang sino man ang magkakamali na ito
ay dahil sa sama ng loob. Heto kung paano ang araw na ito. Aalis kayo bago mag-alas 5 o ang order na isinampa ko ay ipapatupad ng sheriff ng korte. Hindi ako. Ang naka-freeze na pera mula sa rental ay mananatiling naka-freeze at mapupunta sa mga bill na ginastos ninyo. At sa lodging tax na hindi nyo binayaran, na nasa pangalan ni Rico. At bawat araw na may mananatili lampas sa order, lumalaki ang multa. Nasa pangalan din ni Rico. Gumawa ng maliit na tunog si Rico. Kung humingi ka ng tulong, sabi ko kay Marites, mas mahina. Sa paraang humihingi ang pamilya sa pamilya, tinulungan sana kita. Lagi naman kitang tinutulungan. Hindi ka humingi, kinuha mo. At inilagay mo ang nanay ko sa isang bodega. Tumingin si Marites sa paligid ng bakuran para humanap ng kaalyado at wala siyang nakita. Si Tita Lorna ay lumipat na papunta sa mga kotse at pagkatapos ay umupo si Marites nang biglaan, nang hindi sinasadya, sa magandang upuan ng aking ina sa beranda. Yung inangkin niya buong buwan. Umupo siya rito, na parang susuportahan siya nito. At pagkatapos ay tumayo siya agad. Mabilis, na parang napaso siya. Dahil sa wakas ay pumasok na sa isip niya, na hindi kailanman sa kanya iyon para upuan. Umalis sila bago mag-alas 5. Unang umalis si Rico, na nagsasabi ng lahat. Kinuwenta niya ang buwis at ang mga multa na dumarami sa ilalim ng kanyang pangalan. At wala na siya sa loob ng 1 oras. Humaharurot paalis sa daanan na dati niyang slot machine. Sumunod si Tita Lorna, nang walang salita sa sinuman, ang backup singer na wala nang susuportahan. Si Marites ang pinakamatagal. Dahan-dahan siyang gumalaw sa loob ng bahay, na kinukuha ang kanyang mga gamit, gumagawa ng maliit na seremonya, naghihintay. Sa tingin ko, na may pipigil sa kanya, o aaliw, o babawiin ang lahat. Walang gumawa. Nilampasan niya ako papunta sa kanyang kotse, na nakataas ang baba at basa ang mga mata, at hindi siya humingi ng tawad. Hindi sa akin, hindi sa aking ina, hindi sa aking ama. At hindi ko na kailangan. Ang isang paghingi ng tawad ay para sa kanya, hindi para sa kanila. At si Paolo, nakatayo si Paolo sa gitna ng bakuran sa buong panahon, sa pagitan ng kotse ng kanyang ina, at ng truck ng aking mga magulang. Sinusubukang mapabilang sa pareho, at sa huli, ay pumili sa pamamagitan ng hindi pagkilos. Mayroon siyang 1 buwan ng mga pagkakataon para tumayo sa beranda at sabihin, mali ito. Inubos niya ang mga ito sa pananahimik. Nang umalis ang kotse ng kanyang ina, nakatayo pa rin siya roon. Ang lalaki sa gitna, hindi kabilang sa sinuman. Nilampasan ko siya papunta sa harap ng pinto, at inabot ko at tinanggal ang laminated card sa pinto, kung saan idinikit ito ng kung sino para sa susunod na mga bisita. Welcome to Nasugbu Beachfront Retreat, at pinunit ko ito sa gitna. Malinis, at hinayaang mahulog ang 2 piraso sa sahig ng beranda. Tumahimik ang bahay. Tunay na tahimik ngayon. Hindi ang matapang na katahimikan noong unang araw. Ang magandang uri, ang uri ng katahimikan na ginagawa ng isang bahay. Kapag ang mga tamang tao na lang ang natitira sa loob nito, nagdiskarga kami ng truck bago maghapunan. Tulad ng ipinangako ko sa sarili, pumasok ang aking ina sa malaking kusina. Ang kanyang kusina, iyong inutusan siya na huwag pasukin para hindi malito ang mga bisita. At tumayo siya sa gitna nito, at umikot ng 1 beses. Dahan-dahan, sinusukat ito. Pagkatapos ay nakahanap siya ng basahan at 1 bote sa ilalim ng lababo at sinimulan niyang pakintabi ng hawakan ng hagdanan. At sa loob ng 1 oras, ang buong ibaba ay amoy lemon oil na naman amoy pag-aalaga, ang amoy ng buong kabataan ko na ibinalik sa isang bahay na amoy bleach at estranghero. Dinala ng aking ama ang pamunas sa beranda gamit ang kanyang maingat na mga kamay at inalis ang balot ng tansong wind chimes at isinabit pabalik sa kawit nito at umihip ang hangin mula sa dagat at pinatunog ang mga ito at narinig ito ng aking ina sa screen door at ipinikit ang kanyang mga mata. Eksakto tulad ng ginawa niya sa isang rehas noong ako'y 9 na taong gulang.
Eksakto tulad ng inilarawan ko ito sa loob ng 1 taon. Pagkatapos ay inabot ng aking ama ang bariyang pang-alaala para ibalik sa akin. Ang tansong disk na binantayan niya mula noong Biyernes. Isinara kong muli ang kanyang kamay sa paligid nito. Para sa kanya na, itago mo na dad. Sa'yo na yan. Pinanindigan mo ang linya tulad ko. Hindi siya tumutol. Hinawakan niya lang ito at tumingin sa dagat at sinabing tama ang tunog ng mga chimes kung nasaan sila. Tama nga. Sa wakas, amoy ng aking ina at tunog ng aking ama ang bahay. At wala ni isang numero ang nakakabit sa kahit anong pinto. May isang bagay na lang na kailangang ayusin. At ito ang pinakamahirap dahil hindi ito isang estranghero. Ito ang lalaking pinakasalan ko. Nag-usap kami ni Paulo kinaumagahan sa dalisdis, malayo sa bahay. Sinimulan niya ulit ang tungkol sa utang, ang paraan ng mga nalulunod na nagsisimula sa tubig. Sabi niya, desperado siya. Sabi niya, mahal niya ako. Sabi niya, sigurado naman, pagkatapos ng lahat, makakahanap tayo ng paraan, hindi ba? Bilang isang pamilya, at gusto kong maging tapat sa inyo dahil naging tapat ako sa buong kwentong ito. Minahal ko siya, at isang bahagi ko ay gusto ang madaling paraan, ang malambot na landing. Ang bersyon kung saan nilunok ko rin ito. Dahil ang paglunok ng mga bagay ang pinakapraktisadong kalamnan ko. Ngunit nakita ko kung ano ang halaga ng paglunok. Nakita ko itong natutulog sa isang bodega, kaya pinanatili kong pantay ang aking boses sa dalisdis na iyon tulad ng pagpapanatili ko rito sa bakuran. Nalulungkot ako para sa utang, Paulo. Ang utang ay sa iyo. At tutulungan kitang humanap ng taong aayos nito bilang isang tao sa kapwa-tao. Isang hininga, pero hinayaan mo ang pamilya mong ilagay ang nanay ko sa isang bodega at iparenta ang kwarto niya kada gabi. At nang lumaban ako, hiniling mong tumigil ako. Kaya sisimulan ko na ang proseso ng annulment. Alam kong matagal, mahirap, at magastos ang annulment dito sa Pilipinas. Pero handa akong dumaan sa proseso para sa aking kalayaan. Ang bahay ay para sa aking mga magulang. Ang utang ay sa iyo. At tapos na tayo. Sabi niya. Pinipili ko sila kaysa sa kanya. Sabi ko, pinipili kong wag hayaan na ang bahay ng aking mga magulang ang maging kabayaran sa mga problema niya at na pareho iyon maaaring maging totoo. Maaari ko siyang mahalin. At hindi pa rin bayaran ang presyong iyon. Wala siyang sagot. Wala namang sagot. Ang ilang mga hangganan ay hindi isang parusa. Sila lang ang hugis ng linyang dapat mong iginuhit noon pa. Naiisip ko minsan ang laminated na card na iyon, kung paano sila nag-abala para maging komportable ang mga estranghero habang inilalagay ang aking mga magulang sa ilalim ng kategoryang imbakan. At napagtanto ko ito, ang pagmamahal sa isang tao ay hindi kailanman nangangahulugang ibibigay sa kanila ang mga susi. Sa lahat ng iyong itinayo, minsan, ang pinakamabait at pinakamatapang na bagay na maaari mong gawin ay ilagay ang iyong pangalan sa titulo at panatilihin ito roon. Iyan ang aking kwento. Isang bahay na binili gamit ang 10 taon ng pag-iipon. Isang card na inilaminate para sa mga estranghero. At isang bodega para sa aking mga magulang. At isang titulo na may isang pangalan. Ang sa akin, kung ipinaalala nito sa iyo, na ang isang malinaw na hangganan ay isang gawa ng pag-ibig, hindi digmaan, kunin mo iyan bilang iyong senyales. Ibahagi ito sa isang taong kailangang marinig ito. Mag-iwan ng komento, pindutin ang subscribe, at magkita tayo sa susunod.